Sa ilalim ng tirik na araw ng Caloocan, humarang sa kalsada ng isang batang babaeng truck driver ang arogansya ng kapangyarihan. Tumanggi siya sa walang basehang pang-aapi. Isang sampal ang naging mitsa ng pagsabog na magpapabago sa lahat. Hindi lang simpleng paglaban. Ito ay deklarasyon ng digmaan laban sa kawalan ng katarungan na talamak na. Sino ang mag-aakalang sa likod ng manibela ng truck na may kargang bigas ay may nakatagong sikreto na mas mapanganib pa kaysa sa panandali ang galit? Tanghaling tapat noon at tumutusok sa balat ang init, si Shanti na nakasuot ng sage long-sleeve polo at beige miniskirt ay nagmamaneho ng kanyang dark blue container truck na puno ng bigas. Umuugong ng tuloy-tuloy ang diesel engine. Dala ang 20 toneladang pagkain papunta sa palengke ng Caloocan. Matalas ang focus. Sinuyod ng mata niya ang masikip na kalsada, sinisigurong ligtas ang bawat kurbada at siwang. Binasa ng pawis ang sentido niya, pero nanatiling kalmado ang ekspresyon. Isang nakasanayan na nabuo mula sa pangangailangan ng trabaho niya. Biglang hinarang ng sapilitan ng isang mobile patrol ang daan niya. 2 tiwaling pulis na naka-full uniform ang nagtaas ng kamay, inutusan siyang huminto sa makipot na shoulder ng kalsada. Hindi bumilis ang tibok ng puso ni Shanti. Bumuntong hininga lang siya ng malalim. Ang ganitong klaseng pangyayari ay hindi bago sa kanya, ngunit laging nag-iiwan ng parehong pakiramdam ng pagkasuya. Iparada niya ang truck. Umaandar pa ang makina, naka-standby. 3 ibang tiwaling pulis ang sumunod mula sa likod, hinarangan ang daanan. Si Bobby, isang lalaking nasa middle age na malaki ang katawan at maskulado na may matigas na mukha at mapanghamak na tingin ay lumapit. Siya ang pinuno ng grupo. Ramdam na ramdam ang aura ng kayabangan niya kahit sa loob ng cabin ng truck. Ibinaba ni Shanti ang bintana. Nagtagpo ang mata niya at ang mapanghusgang tingin ni Bobby. Walang pagbati, tanging malamig na utos. Baba! Mabigat ang boses ni Bobby, walang pasakalye. Pinatay ni Shanti ang makina, tinanggal ang seatbelt at bumaba mula sa cabin ng truck nang may kalmadong hakbang. Tumayo siya sa tabi ng pinto, tinitigan ng diretsyo sina Bobby at ang mga tauhan nito na pinalilibutan na siya ngayon. Naghintay siya, hindi nagpapakita ng kahit kaunting takot o kaba. Kahandaan lang na harapin ang anumang mangyayari. Tumayo si Bobby sakto sa harap ni Shanti, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang mapanghamak na tingin ay hindi natitinag kahit kaunti. Alam mo na ang mali, di ba? Sabi niya, mabigat at nananakot ang boses. Nanatiling tahimik si Shanti, walang sagot. Wala siyang ginawang mali at hindi aaminin ang bagay na hindi naman niya ginawa. Ang pananahimik ni Shanti ay lalong nagpagalit kay Bobby, itinuring iyon bilang forma ng pagsuway. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Bobby, sinubukang manakot. Huwag ka nang magkunwaring hindi alam, miss. Kahina-hinala ang plaka ng truck mo o baka iligal ang karga mo. Nagsalita rin sa wakas si Shanti. Kalmado pero matigas ang boses. Rehistrado ang truck na to, bigas ang laman. Kumpleto ang dokumento. Galing ako sa opisyal na bodega papunta sa palengke ng Caloocan. Inabot niya ang folder na may lamang delivery receipt at vehicle documents. Kinuha ni Bobby ang folder, ngunit hindi binuksan. Binaliktad-baliktad lang niya ito ng bara-bara, tapos ay inihagis pabalik sa kamay ni Shanti. Huwag kang magmagaling. Alam naming naghahanap ka ng shortcut. May security fee kang kailangang bayaran. 4,000, ang pangungusap ay sinabi sa pinal na tono. Tila ba walang puwang para sa negosasyon? Ang demand ay malinaw na hindi makatwiran. Isang hayagang pangingikil. Tinitigan ni Shanti si Bobby. Mabilis na nagkwenta ang isip. Malaking halaga ang 4,000 at hindi niya ibibigay iyon ng ganoon na lang para sa bagay na walang basehan. Alam niya ang kapalit ng pagtanggi. Ngunit mas malakas ang prinsipyo niya kaysa sa panandali ang takot. Ang sitwasyong ito para sa kanya ay laban ng prinsipyo, hindi lang pera. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makatawid ng hindi sumusuko sa pressure. Ang pagtanggi ni Shanti ay nagpasiklab sa galit ni Bobby. Nagliyab ang mata ng lalaki. Hinatak ang labi, bumuo ng ngising ng aasar. Sa tingin mo pwede mo kaming paglaruan? Humakbang siya, pasulong pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Lumapit din ang mga tauhan. Bumuo ng kalahating bilog, tila handang sumalakay anumang oras.
Nagsimulang maramdaman ang physical pressure. Ang hangin sa paligid nila ay lalong uminit dahil sa makapal na tensyon. Pinanatili ni Shanti ang kapanatagan. Medyo nanigas ang katawan pero hindi umatras. Alam niyang binabantayan ang bawat galaw niya. Hindi ako nakikipaglaro. Tumanggi lang akong magbayad ng bagay na hindi ko naiintindihan ang basehan. Sagot ni Shanti na natiling patag ang boses. Ang kalmadong tapang niya ay lalong nagpagalit kay Bobby dahil sanay itong makakita ng taong nanginginig at sumusunod sa harap niya. Sumenya si Bobby sa isa sa mga tauhan. Lumapit ang lalaki, hinablot ang cellphone ni Shanti na nakasuksok sa bulsa ng miniskirt. Sa mabilis na galaw, lumipat ng kamay ang cellphone. Jaminan to, malamig na sabi ni Bobby. Ang aksyon ng pang-aagaw ay direktang hamon. Naramdaman ni Shanti ang tibok ng galit sa loob niya, pero pinigilan niya. Simula pa lang ito. Alam niya. Pinagmasdan lang ni Shanti ang cellphone niya na nasa kamay na ngayon ng tauhan ni Bobby. Ito ay hayagang pang-aagaw ng walang lohikal na rason. Nagsimulang lumala ang sitwasyon. Ngunit nanindigan si Shanti. Kailangan niyang manatiling kalmado sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Ang sumuko ngayon ay pag-amin ng kahinaan at hindi iyon opsyon. Kailangan niyang makahanap ng butas sa sitwasyong lalong nagiging hindi patas. Ang pagkawala ng cellphone ay maliit na dago. Ngunit simboliko. Pakiramdam ni Shanti ay na-corner siya, pinalilibutan ng 5 lalaking nakauniporme na malinaw na inaabuso ang kapangyarihan. Maluwag ang kalsada. Ang ibang driver ay piniling huwag makialam, binilisan ang takbo ng sasakyan lagpas sa eksenang hindi maganda. Naramdaman niyang ang kontrol sa sitwasyong ito ay nagsisimula ng makawala sa kanya. Umiti ng may kasiyahan si Bobby at ang mga tauhan inaakalang nanalo na sila sa first round. Lumapit palalo si Bobby, itinuro ang tumpok ng sako ng bigas sa loob ng container. Sa tingin mo pwede kang mag-transport ng ganito karaming kargamento nang walang special permit? Pwede naming kumpiskahin ang truck na to ngayon din, banta niya. Ang boses ni Bobby ay pakinggan mong sobrang kumpiyansa, puno ng peking otoridad. Alam ni Shanti na hungkag ang banta, pero alam din niya kung gaano kadali para sa kanila na baliktarin ang katotohanan para sa sariling interes. Tinitigan ni Shanti si Bobby ng matalim na tingin. Ang mata ay hindi nagpapakita ng takot. Wala kayong legal na basehan para kumpiskahin ang truck na to, kumpleto ang dokumento, sabi niya. Ang tuloy-tuloy na verbal resistance niya ay naging dahilan para mawala ng pasensya si Bobby. Ang aroganting lalaki ay hindi sanay humarap sa ganoong klaseng tapang, lalo na mula sa isang batang babae na itinuturing niyang mahina. Lumalaki ang hadlang. Na-realize ni Shanti na hindi na siya pwedeng maglaro ayon sa patakaran nila. Ang pakiramdam ng naipit ay hindi lang external pressure, kundi panloob na laban din. Kailangan niyang magdesisyon kung paano lumaban, kung paano makuha ang kontrol sa kapalaran niya. Umabot na ang sitwasyon sa punto kung saan ang kompromiso ay hindi na opsyon na pwedeng ikonsidera. Ang pressure mula kay Bobby at mga tauhan ay lalong tumindi. Sinimulan nilang inspeksyonin ang truck ni Shanti ng marahas, pinuwersang buksan ang pinto ng container, nagkukunwaring naghahanap ng iligal. Inasar nila siya, nagbato ng mga mapanghamak na komento na layuning mang-provoke. Nanahimik lang si Shanti, inobserbahan ang bawat galaw nila gamit ang malamig na tingin. Alam niyang naghahanap sila ng reaksyon, naghahanap ng rason para itaas ang lebel. Ang panunuyan nila ay tumusok sa taingan niya. Truck driver pero babae, kaya ba, asar ng isang tiwali. Tumawa ang iba. Ang mental pressure na ito ay layuning basagin ang loob niya, iparamdam na wala siyang laban. Naramdaman ni Shanti na naninigas ang kalamnan. Ang bawat piraso ng masakit na salita ay gumigising ng kung ano sa loob niya. Hindi na lang ito tungkol sa pera, tungkol na ito sa dangal. Ang cellphone niyang inagaw ay hawak na ngayon ng isang tiwali. Na nagsisimula ng kalikutin, nagkukunwaring tinitignan ang laman. Alam ni Shanti na may sensitibong impormasyon doon, hindi lang personal data, kundi pati komunikasyon tungkol sa trabaho niya. Ito ay invasion of privacy, isang paglabag na hindi mapapatawad. Ang bawat kilos nila ay lalong umuukit ng malalim na galit sa puso ni Shanti. Naramdaman ni Shanti na tumataas ang temperatura ng katawan. Mas masakit ang mental violence kaysa sa physical threat. Inimagine niya ang worst case scenario,
pero hindi hinayaang sakupin siya ng imahinasyong iyon. Sa halip, isinalin niya ang negative energy na iyon para maging mas matalim na focus. Ang kapalit ng galit niya ay magiging napakalaki, pero ang pagdurusang nararamdaman niya ngayon ay nagbibigay ng malakas na rason para kumilos. Humakbang si Bobby sa pagitan ni Shanti at ng truck hinarangan ang paningin niya. Nag-cross arm sa dibdib, ibinuka ang malapad na dibdib. Makinig ka, miss, kami ay mga opisyal. Ikaw ay driver lang. Huwag mong subukang labanan ang kapangyarihan, sabi niya sa mayabang na tono. Tinitigan niya si Shanti ng tinging ng hahamak, malinaw na itinuturing siyang mas mababa. Iyon ay isang anyo ng public humiliation na hayagan. Nakitawa ang mga tauhan, pinalakas ang impresyon ng intimidasyon na nilikha nila. Alam nilang may ilang residente at tindero na nagsimulang huminto sa malayo. Na-curious sa gulo na nangyayari sa kalsada, gusto ni Bobby na maramdaman ni Shanti ang hiya, gustong ipakita sa lahat na siya ang hari sa kalsadang ito at sinumang lumaban sa kanya ay wawasakin. Hindi yumuko si Shanti na natiling diretso ang tingin kay Bobby. Hindi niya hahayaang ipahiya ang sarili. Ang bawat parinig, bawat mapanghamak na tingin ay umuukit ng tekad na lalong tumitibay sa loob niya. Sa gitna ng dumaraming tao, na-realize ni Shanti na hindi lang ito tungkol sa kanya. Inilapit ni Bobby ang mukha kay Shanti, nakaukit ang mapang-uyam ng ngiti sa labi. Magbayad ka na lang ng 4,000 tapos ang lahat. O gusto mong buksan namin ang lahat ng baho mo sa harap ng publiko, sabi niya habang nakaturo sa mga residenteng nagsisimula ng magkumpol. Ang banta ay layuning pasukuin siya. Ngunit ang nangyari ay lalong nag-alab ang galit sa dibdib ni Shanti. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang banta ni Bobby ay tumusok diretso sa danga ni Shanti. Ang 4,000 ay napakalaking halaga para sa kanya. Hindi lang cash na kailangan niyang isuko, kundi simbolo rin ng pang-aapi na hindi niya matotolerate. Ngunit, higit pa sa pera, ito ay taya sa prinsipyo at karangalan. Hindi niya pwedeng hayaang manalo ang mga tiwaling ito sa hindi patas na paraan. Hawak pa rin ng kamay ng isang tiwaling pulis ang cellphone niya, hinihimas-himas ang screen, tila may hinahanap. Alam ni Shanti kung gaano kavital ang cellphone na iyon, hindi lang para sa araw-araw na trabaho, kundi para rin sa mas malaking misyon. Ang pagkawala ng cellphone ay nangangahulugan ng pagkawala ng komunikasyon, pagkawala ng ebidensya, pagkawala ng kontrol sa impormasyon na pwedeng magpahamak sa maraming panig kapag napunta sa maling kamay. Ang pakiramdam na minamaliit sa harap ng publiko, tinatrato parang kriminal, ay kumakain sa pasensya niya. Maraming nawala kay Shanti sa buhay, pero hindi niya hahayaang agawin nila ang dignidad niya. Sinuyod ng matatalim na mata ang paligid, naghahanap ng butas, nag-a-analyze ng sitwasyon, at nagkukwenta ng posibilidad. Kailangan niyang kumilos, pero ang kilos ay dapat strategic. Hindi lang emosyonal na reaksyon. Ang dangal niya ay natapakan, ang pera ay hiningi ng sapilitan, at ang cellphone ay kinumpiska. Ito ang pinakamababang punto sa interaksyon na ito. Isang malaking kawalan, pagkawala ng ebidensya na nagpasiklab ng gulo sa loob. Alam ni Shanti na hindi niya pwedeng hayaang magpatuloy ito. Hindi na ito tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa pag-atake pabalik. Bawiin ang dapat ay sa kanya gamit ang anumang paraan na kailangan. Huminga ng malalim si Shanti, ibinuga ng dahan-dahan. Naninigas ang bawat kalamnan, pero mabilis na gumagana ang isip. Ang opsyon na available sa isip ay dalawa lang, sumuko at magbayad ng hindi patas na presyo o lumaban at harapin ang hindi inaasahang kapalit. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pag-atras sa sistemang korop, paglabag sa prinsipyong itinataguyod. Ang lumaban ay nangangahulugan ng pagkuha ng napakalaking risko, pero alam niyang iyon ang tanging daan. Ngumiti nang aasar si Bobby. Tinitigan ng pananahimik ni Shanti bilang tanda ng pagkatalo. Madali lang ang pagpipilian, di ba? Kaysa mahirapan, ibigay mo na lang ang pera. Ayaw din naming magtagal dito, sabi niya. Lalong naging mapanghamak ang tono. Hindi niya namamalayan na ang pananahimik ni Shanti ay hindi tanda ng pagsuko, kundi proseso ng seryosong pagkukwenta. Isang pagtitimbang bago ang bagyo. Tumingin si Shanti sa direksyon ng dumaraming residente. May ilang tindero at driver na huminto, nagmamasid ng maihalong kuryosidad at takot. Nasaksihan nilang lahat ang kawalan ng katarungan. Ngunit walang naglakas loob lumapit. Kung susuko siya, hindi lang niya tinatraidor ang sarili,
kundi hinahayaan ding maniwala ang mga nakasaksi na ang pang-aapi ay normal na bagay. Naging malinaw na ngayon ang pagpipilian. Hindi siya susuko. Ang prinsipyo ng katarungan na nakatanim ng matibay sa loob niya ay tumatangging yumuko. Taglay ang bakal na determinasyon, nagdesisyon si Shanti na lumaban hindi lang para sa sarili, kundi para rin ipakita na ang kasamaan ay hindi dapat hayaang maghari. Magsisimula na ang laban at handa siyang harapin ang anuman. Ang pagdurusang nararanasan niya ay umabot na sa ruro. Ang biglaang sampal ni Bobby na tumama sa pisngi niya ng malakas at nakakagulat ay nagpadala ng mainit na kirot sa buong mukha. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa hangin dahilan para matahimik ang mga residente. Ginawa iyon ni Bobby ng walang babala, walang awa, bilang rurok ng arogansya niyang walang hanggan. Sa tingin mo pwede kang sumuway, sigaw ni Bobby. Nagliliyab ang mata. Hindi nag-react agad si Shanti. Itinaas ang kamay, hinawakan ang pisngi na ngayon ay namamanhid at mainit. Ang hapdi ay hindi lang pisikal kundi pati mental. Ang dangal, pasensya, lahat ay sinubok hanggang sa maximum limit. Saglit siyang nakaramdam ng malalim na kawalan ng pag-asa. Isang pagnanais na tumakas mula sa sitwasyong sobrang nakakasuka, sumuko sa lakas na sobrang nanggigipit. Walang luhang lumabas sa mata niya, ngunit nagsimulang mag-alab ang malamig na galit. Pakiramdam niya ay halos sumuko na siya sa sakit at kahihiyan. Ito ang 0 point kung saan ang lahat ng pasensya ay ubos na. Ang lakas na iniingatan niya, ang kapanatagan na ipinapakita, ay muntik nang gumuho sa ilalim ng bigat ng kabrutalan na hindi inaasahan. Ito ang sandaling magdidikta sa lahat para kay Shanti. Ngunit, sa gitna ng hapdi at kahihiyan, isang maliit na kislap ang lumabas sa isip niya. Ang pagkatalo ay hindi opsyon. Ang sumuko sa karahasan ay nangangahulugang hinahayaang maramdaman ng mga mapang-api na tama sila. Ang namumulang pisngi ay naging tahimik na saksi ng desisyong gagawin niya. Dumating na ang rurok at ito ang simula ng totoong laban. Masakit nga ang sampal ni Bobby, ngunit ang epekto ay lagpas pa sa pisikal na sakit. Iyon ang mitsa ng kislap ng apoy na nagsindi sa baga sa loob ni Shanti. Ang sakit sa halip na takutin siya, ay lalo pang gumising sa survival instinct na matagal nang nakatago sa likod ng kapanatagan. Hindi niya hahayaang sirain siya ng arogansya at peking kapangyarihan. Naging regular ang hininga. Bumalik sa normal ang tibok ng puso. Inangat niya ang ulo, tinitigan si Bobby gamit ang matang hindi na nagpapakita ng pasensya, kundi nakakatakot na talas. Hindi na ito tungkol sa pera o cellphone. Tungkol ito sa karangalan at katarungan na tinapakan ng brutal. Nagsimulang bumangon ang lakas ng loob, nagtutulak sa kanya na tumayo ng matibay sa gitna ng bagyo. Lumipat ang tingin sa sako ng bigas sa loob ng container ng truck. 20 toneladang bigas. Bawat sako ay may bigat na humigit kumulang 50 kilo. Alam na alam niya ang bigat at lakas na kailangan para ilipat ito. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip. Isang brutal ngunit epektibong estratehiya. Ito ang sandata niya. Kasangkapan para labanan ang pang-aapi na hindi mapapatawad. Ang desisyon ay kasing tigas na ng bakal. Lalaban si Shanti at gagamitin niya kung ano ang nasa paligid. Ang bigas na kargamento ng truck ay hindi na lang paninda, kundi amunisyon. Hindi siya susuko sa banta o palo. Ipapakita niya kay Bobby at sa mga tauhan na mali sila ng piniling kalaban. Sa gitna ng nag-aalab na galit, isang alaala ang dumaan ng mabilis sa isip ni Shanti. Ang mukha ng tatay, isang retiradong sundalo na may matibay na prinsipyo, ay lumabas saglit. Anak, ang katarungan ay ipinaglalaban, hindi hinihintay. Huwag kang matatakot sa kapangyarihang mapang-api, bulong ng boses sa alaala. Ang mga salitang iyon na dati ay madalas niyang marinig ngayon ay umalinggaw nga ulit na may bagong lakas. Ibang alaala, matinding training sa ilalim ng tirik na araw, disiplinang walang awa, at instruktor na laging nagdidin sa kahalagahan ng estratehiya at mental readiness. Lahat ng iyon ngayon ay konektado. Bawat galaw, bawat teknik na na-master niya ay naramdamang parang walang hanggang source ng lakas na handa na niyang gamitin. Ang suntok ni Bobby ay nagbukas ng gate ng nakatagong inner strength. Naalala niya ang mga prinsipyong itinuro, bilis, presisyon, at paggamit ng paligid. Mas malaki ang kalaban, mas marami, pero si Shanti ay mailamang sa analysis at strategy. Ang panandali ang kapanatagan ay napalitan ng malamig na focus.
Bawat sel ng utak ay nagdidisenyo ng pinakaepektibong senaryo ng paglaban. Ang pagdurusa ay naging pataba sa katapangan. Gamit ang matang nagliliyab ng matalim, tinitigan ni Shanti si Bobby at ang mga tauhan isa-isa. Hindi siya aatras. Ang inner strength na ngayon ay umaapaw ay nagbigay ng buong kumpiyansa. Hindi lang ito pisikal na laban, ito ay moral na laban. At hindi niya hahayaang manalo ang kawalan ng katarungan. Handa siya sa anumang kahihinatnan. Dahil para sa kanya ang labang ito ay ang lahat. Pagkatapos ng sampal ni Bobby, na-realize ni Shanti nang may kasiguraduhan na hindi na siya pwedeng umasa sa kabutihan o katarungan ng mga nasa kapangyarihan sa harap niya. Sila ay mga lobong nagbabalakayong tupa na uhaw sa kapangyarihan at pera. Wala siyang ibang choice kundi magtiwala sa sariling instinto, sa lakas na sinanay niya, at sa talino para makaalis sa sitwasyong ito. Walang kakampi, tanging sarili. Ang isip ay lumipat mula sa pagtitiis tungo sa pag-atake. Na-realize niya na ang paghihintay ng tulong o midyasi ay walang saysay na aksyon. Ang mga residenteng nagkumpol ay nanonood lang masyadong takot para kumilos. Kailangang maging bayani ni Shanti para sa sarili. Kailangang gumawa ng totoong aksyon para tapusin ang pang-aaping ito. Ang paniniwalang iyon ay lumakas pinuno ang bawat sulok ng puso ng bagong tapang. Sinuyod niya ang paligid naghahanap ng paraan para baliktarin ang sitwasyon. Ang container truck na puno ng sako ng bigas ay naging nag-iisang kasangkapan na pwede niyang gamitin. Ang paligid, alikabok ng kalsada, kahit ang init ng araw, lahat ng iyon ay pwedeng maging bahagi ng estratehiya. Kailangan niyang gamitin ang bawat elementong naroon, baguhin ang kahinaan para maging hindi inaasahang lakas. Huminga ng malalim si Shanti, pinalakas ang sarili. Ang pakiramdam ng pag-iisa, dahil kailangang lumaban mag-isa, ay hindi nagpahina ng loob, lalo pang nagpatibay. Siya lang ang makakapagligtas sa sarili at handa siya sa tungkuling iyon. Wala nang pag-aalinlangan, mayroon na lang katiyakan tungkol sa kung ano ang dapat gawin sunod. Naramdaman ang pagbabago ng kalooban ni Shanti. Ang panandali ang takot na naramdaman pagkatapos ng sampal ay naglaho na, napalitan ng alon ng tapang na malamig at planado. Ang mata na dati ay kalmado ngayon ay nagpapalabas ng apoy na hindi nakikita. Isang bakal na resolusyon na handang sunugin ang anumang humarang sa daan. Bawat sel ng katawan ay sumasagot naghahanda para sa laban. Tumayo siya ng tuwid hinayaang maging gasolina ang galit hindi sa gabal. Inisip niya ang bawat martial arts lesson, bawat fight simulation, bawat taktika na natutunan. Ang lahat ng iyon ay nagsama-sama bumuo ng malinaw na plano sa isip niya. Hindi na ito emosyonal na laban, kundi presisong eksekusyon ng isang sinanay na propesyonal. Nakangiti pa rin ang mapang-asar si Bobby at mga tauhan, hindi na mamalayan ang drastikong pagbabago sa loob ni Shanti. Ang nakikita nila ay dalagang naipit handa ng sumuko. Ang pananaw nila ay ang pinakamalaki nilang kahinaan. Gagamitin ni Shanti ang pagmamaliit na iyon bilang bentahe, hahayaan silang maging kampante hanggang sa dumating ang tamang oras. Mula sa loob, naramdaman ni Shanti ang pagbangon ng lakas. Lakas na alam niyang sapat para harapin ang 5 lalaki sa harap. Nalampasan na niya ang training na higit na mas mabigat dito. Ang tapang niya ay hindi nadala ng galit lang, kundi ng tiwala sa sariling kakayahan. Handa siyang ipakita sa kanila na mapanlin lang ang itsura. Nang walang babala, humakbang si Shanti papunta sa likurang pinto ng container truck. Mabilis ang galaw pero kontrolado. Isang unang totoong aksyon na bumasag sa tensyon sa ere. Ang mga tiwaling pulis na kampante pa ay medyo nagulat sa inisyatibo niya. Nagkatinginan sila sinusubukang intindihin ang ibig sabihin ng biglaan at hindi inaasahang galaw ni Shanti. Anong gagawin mo? Sigaw ni Bobby. Medyo maihalong pagkalito ang boses. Hindi niya inakala nakikilos si Shanti ng ganoon kabilis, lalo na ang lumapit sa truck. Hindi sumagot si Shanti. Nakafocus lang siya sa layunin. Sa isang hatak, bumukas ang lock ng mabigat na container door. Agad na lumabas ang mainit na hangin at amoy ng bigas mula sa loob. Binuksan niya ng malapad ang 2 pinto ng container, ipinakita ang tumpok ng sako ng bigas na abot hanggang kisam sa loob. Bawat sako ay may bigat na 50 kilo, maayos na nakasalansan hanggang kisam. Ang tanawing iyon para kina Bobby at mga tauhan ay tumpok lang ng gamit. Ngunit para kay Shanti iyon ay amunisyon, kasangkapan para baliktarin ang sitwasyon.
Sa matatag na hakbang, pumasok si Shanti sa loob ng container. Nag-alinlangan ang mga tiwaling pulis na sundan siya, nagulat sa tapang at desisyon na biglang lumabas sa dalaga. Ito ang simula ng ganti, isang maliit na aksyon pero napakamapagpasya. Hindi na pasibo si Shanti. Kinuha na niya ang inisyatiba sa labang ito. Sumigaw si Bobby sa mga tauhan na palibutan ang truck, inaakalang sinusubukan ni Shanti na tumakas o maghanap ng sandata. Mabilis silang kumilos, bumuo ng harang sa paligid ng container. Walang pakialam si Shanti. Sa mabilis na galaw, inabot niya ang pinakamataas na sako ng bigas na pinakamalapit sa kanya. Mabigat ang sako, pero para sa kanya ay kasinggaan lang ng unan. Sa isang biglaang malakas na wasiwas, inihagis ni Shanti ang unang sako ng bigas sa direksyon ng tiwaling pulis na pinakamalapit sa pinto ng container. Humagibis ang 50 kilo na sako, parang projectile, humampas sa dibdib ng tiwali ng may malakas na kalabo. Gumwang ang lalaki, naputol ang hininga tapos ay bumagsak na nakaupo na may mukhang nasasaktan. Nagulat ang ibang tiwaling pulis. Hindi nila inakala na manggagaling ang atake sa sako ng bigas at hindi nila inakala na may ganoong lakas si Shanti. Ito ay simpleng ganti pero napaka-epektibo gamit ang sandata na hindi inaasahan at binasag ang ekspektasyon nila ng tuluyan. Kinuwestiyon na ngayon ang pisikal nilang kalamangan. Hindi sila binigyan ni Shanti ng oras para makabawi. Mabilis niyang kinuha ang pangalawang sako tapos ay pangatlo. Isa-isang humagibis ang mga sako ng bigas palabas ng container, naging mapuro na missile na humampas sa katawan ng mga nang-aapi. Agad na nagkagulo sa kalsada, bumasag sa katahimikan ang sigaw ng sakit ng mga tiwaling pulis. Maliit na atake pero mapagpasya. Nagulat ng husto si Bobby sa sakong lumipad at humampas sa dibdib ng tauhan. Ang aroganteng ngisi ay nawala na palitan ng mukha ng hindi paniniwala at galit. Ano to? Sigaw niya, inutusan ang mga tauhan na pumasok at hulihin si Shanti. Ngunit ang iba ay gumedyoang pa, sinusubukang iwasan ang atake ng mga susunod na sako na ipinalipad ni Shanti ng may hindi inaasahang lakas. Hindi nagpakita ng anumang ekspresyon sa mukha si Shanti. Episyente ang galaw, walang emosyon gaya ng sinanay na makina. Alam na alam niya kung saan dapat tamaan ang target. Tuloy-tuloy ang paglipad ng mga sako ng bigas. Ang iba ay tumama sa tiyan, ang iba ay tumama sa paa. Dalawa pang tiwali ang nakahandusay ngayon, umuungol sa sakit, naipit ng mabibigat na sako ng bigas. Akala ni Bobby swerte lang si Shanti o baka nakakuha ng panandali ang lakas mula sa galit. Minaliit niya ang katotohanan na babae si Shanti. Napakakitid ng pananaw niya tungkol sa lakas at kahinaan. Hindi pa siya nakaharap ng taong kayang baliktarin ang sitwasyon sa paraang ganito kabrutal at kaepisyente gamit ang pinakasimpleng kagamitan. Ang mga residente na kanina ay nanonood lang ay naghihiyawan na ngayon. Ang ilan sa kanila ay tumatawa nang makita ang mga tiwaling pulis na natumba dahil sa sako ng bigas. Hindi na sila takot, nagsisimula na silang maaliw. Ang mga kalaban ni Shanti na kanina ay makapangyarihan at nananakot ngayon ay mukhang katawa-tawa at walang laban. Hindi na madaling kontrolin si Shanti. Siya ay hindi inaasahang lakas. Ang isa sa mga tiwaling hindi pa tuluyang natumba ay mukhang inobserbahan ang galaw ni Shanti simula pa lang. Sinubukan niyang abutin ang cellphone ni Shanti na hawak pa rin at i-activate ang speed dial feature sa numero ng superior. Ang intensyon ay tumawag ng tulong i-report ang delikadong sitwasyon bago pa lumala ang lahat. Ngunit masyado siyang mabagal kumilos. Si Bobby na nakakita sa galaw ay sumigaw, "Buisit, huwag kang kokontak kahit kanino." Nagkaroon ng panandali ang pagdududa sa pagitan ng mga tauhan ni Bobby na nakatayo pa. Dapat ba silang manatiling tapat kay Bobby at sa plano ng pangingikil o dapat nilang i-report ang insidenteng ito sa superior? Ang takot sa konsekwensya ay nagsisimula ng pumasok sa kanila. Gumedjiwang ang katapatan nila. Nagtagumpay din sa wakas ang tiwaling maihawak ng cellphone ni Shanti na pindutin ang call button. Ngunit bago pa kumonekta ang boses, humampas ang isa pang sako ng bigas sa pulso niya ng malakas. Nabitawan ang cellphone sa pagkakahawak, lumipad sa air sandali tapos ay bumagsak sa aspalto ng kalsada, basag at patay. Hindi kumonekta ang tawag. Lalong bumabalot ngayon ang pagkalito at takot sa kanila. Ito ay anyo ng maliit na pagtatraidor mula sa loob ng circle of trust ni Bobby.
Kahit hindi sinasadya, ang intensyon na tumawag sa superior ay nagpapakita na hindi lahat ng tauhan ay ganap na sumusuporta sa aksyon ni Bobby. Ang sandaling iyon ay nagpakita ng butas sa dominasyon ni Bobby, isang lamat na pwedeng samantalahin ni Shanti. Ito ay tanda na hindi na siya nag-iisa. Ngayon si Bobby at ang dalawang tauhan na lang ang nakatayo pa. Kahit na ang isa ay mukhang pilay dahil sa hampas ng sako ng bigas, ang tatlong iba pa ay nakahando sa isalupa umuungol sa sakit sa pagitan ng tumpok ng sako ng bigas. Ganap nang bumaliktad ang sitwasyon. Nakatayo ng tuwid si Shanti sa pintuan ng container. Nanatiling regular ang hininga, hindi nagpapakita ng senyales ng pagod. Malamig at walang ekspresyon ang mukha. Tinitigan ni Bobby si Shanti nang may nagbabagang galit at malalim na hindi paniniwala. Hindi niya naisip kailanman na mapapahiya siya ng ganito sa harap ng publiko ng isang dalaga. Pagsisisihan mo to, sigaw niya. Puno ng put ang boses. Ngunit ang banta ay pakinggan mong hungkag na walang lakas. Kabaligtaran sa sitwasyon niyang lalong naipit, humakbang si Shanti palabas ng container, hinayaan ang mga sako ng bigas sa likod na maging tumpok ng ebidensya ng lakas niya. Kumuha pa siya ng isang sako. Sa pagkakataong ito ay may mas mabagal na galaw itinutok kay Bobby. Hindi niya inihagis ang sako, sa halip ay hinawakan gamit ang isang kamay. Tila ba magaan na bagay iyon? Handa na siyang tapusin ito. Ang mga residenteng nagkukumpon ay naglakas loob ng sumigaw ng mas malakas. Nagsisimula na silang makaramdam ng seguridad para isatinig ang aksyon ng mga tiwaling pulis. Talagang bumaliktad na ang sitwasyon at hawak na ni Shanti ang estado. Siya ang sentro ng atensyon at ang lakas niya ay nagbago sa dinamika sa kalsada na tirik ang init. Si Bobby na balot pa rin ang galit at ego ay hindi pa ganap na natatakot. Nagpakawala siya ng suntok gamit ang kanang kamay na malakas papunta kay Shanti. Yumuko si Shanti ng maliksi, iniwasan ang suntok na sumablay ng manipis sa itaas ng ulo niya. Malakas nga ang suntok ni Bobby, pero mabagal at madaling hulaan. Hindi na naglalaro si Shanti. Binaliktad na niya ang sitwasyon at ngayon oras na para tapusin ito. Sa bilis na hindi inaasahan, iwinasiwas ni Shanti ang sako ng bigas na hawak pa rin. Hinampas ang tiyan ni Bobby gamit ang buong lakas. Nabilaukan ang malaking lalaki. Lumabas ang hangin sa baga at umatras siya sinubukang tiisin ang sakit. Ngunit hindi siya binigyan ni Shanti ng pagkakataon. Nagpakawala siya ng mababang sipa sa tuhod ni Bobby dahilan para mawalan ito ng balanse. Napaluhod si Bobby. Namula ang mukha dahil sa pagpipigil ng sakit at hiya. Ang dalawang natitirang tauhan ay sinubukang sumugod para tumulong. Ngunit, mabilis na binato ni Shanti ng sako ng bigas ang isa sa kanila dahilan para matisod. Ang isa naman ay hinarap niya gamit ang mabilis at episyenteng empty hand technique, pinalumpo ang pulso. Ang pisikal na laban na brutal at mabilis ay natapos sa loob ng ilang segundo. Sina Bobby at mga tauhan ay nakahandusay na ngayon sa aspalto walang laban. Nakatayo ng tuwid si Shanti sa gitna ng digmaan. Hindi man lang hinihingal. Tinitigan niya si Bobby na umiingit pa rin handa para gawin ang susunod na hakbang. Ang malaking komprontasyon ay napanalunan niya ng tela. Nilapitan ni Shanti si Bobby na nakahandusay pa rin. Hinawakan ng kamay ang kwelyo ng uniforme ng lalaki at hinila hanggang sa maupo. Puno ng galit na may halong takot ang mata ni Bobby. Sinubukan niyang magpumiglas. Ngunit masyadong malakas ang hawak ni Shanti. Ang mukha niya ngayon ay ilang sentimetro na lang ang layo sa mukha ni Shanti. Naramdaman ang malamig na aura na lumalabas sa dalaga. 4,000, ano ang basehan? Tanong ni Shanti sa mababa pero madiin na boses. Walang galit na umaapaw, tanging matigas na paniningil. Nautal si Bobby sinubukang maghanap ng rason. Yun ay administrative fee, bulong niya. Mahina at nanginginig ang boses. Sinubukan niyang panatilihin ang kasinungalingan pero nilamon na siya ng takot ng tuluyan. Umiling si Shanti. Ang tingin ay tumatago sa maskara ng kasinungalingan. Hindi administration, pangingikil yan. Alam mo yan. Alam yan ng lahat ng nandito, sabi niya sabay sulyap sa direksyon ng umpukan ng mga residente. Ang psychological pressure na ito ay higit na mas epektibo kaysa sa pisikal na suntok. Walang matataguan si Bobby. Ang kabulukan ay nabunyag na sa harap ng lahat ng mata. Sumagot ka ng tapat.
Hinihingi mo ang perang to para sa sarili mong kapakinabangan, di ba? Desak ni Shanti. Lalong naging mapilit ang boses. Tumango si Bobby ng maliit sa huli. Nakayuko ang ulo. Hindi na niya maitago ang katotohanan. Nagtagumpay si Shanti na pilitin ang pag-amin na lumabas sa bibig niya, ibunyag ang kabulukan na matagal na niyang itinatago sa likod ng uniforme. Pagkatapos ng maikling pag-amin ni Bobby, hindi siya binitawan ni Shanti. Hinila niya si Bobby patayo, iniikot paharap sa umpukan ng mga residente na ngayon ay nanonood ng buong atensyon. Namula ang mukha ni Bobby, pinipigilan ang hiya at galit na hindi mailabas. Siya ay lalaking makapangyarihan na ngayon ay iniharap sa publiko sa kondisyong nakakahiya at walang laban. Umamin siya, sabi ni Shanti sa umpukan. Malakas at malinaw ang boses. Nanghingi siya ng 4,000 ng walang basihan para lang sa sariling kapakinabangan. Inabuso niya ang otoridad, ginamit ang uniforme para mang-api ng tao. Bawat salitang binibigkas ni Shanti ay matinding dagok sa reputasyon ni Bobby at ng mga tauhan. Ang kabulukan nila ay nabunyag na ng malinaw. Ang mga residenteng kanina ay naghihiyawan lang, ngayon ay nagsisimula ng maglakas loob lumapit. Ang ilan sa kanila ay kumuha ng litrato at video gamit ang cellphone. Ito ay visual evidence na hindi matututulan. Dokumentasyon ng kabrutalan at korupsyon na nangyari sa tanghaling tapat. Nagsimulang marinig ang sigaw ng protesta at pagkondena mula sa umpukan, nagpapatibay sa posisyon ni Shanti. Ang cellphone ni Shanti na basag at nakahandusay sa aspalto ay naging isa pang ebidensya, isang tahimik na saksi ng karahasan na naranasan niya. Ang mga ebidensya ng kabulukan ni Bobby at mga tauhan ay kalat na ngayon sa harap ng mata ng maraming tao. Hindi na maitatanggi. Lumabas na ang katotohanan at walang paraan para ibalik ito. Ang katarungan kahit paano ay nagsisimula ng mahanap ang daan nito. Lalong lumalakas ang sigaw ng mga residente. Hindi na sila takot, napakawalan na ang galit nila sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sibakin, sigaw ng ilan sa kanila. Ipakulong ki, sagot ng iba. Pumanig sila ng buo kay Shanti, ang driver ng truck na dalagang naglakas loob lumaban. Si Shanti ang naging simbolo ng paglaban nila. Isang matandang tindero mula sa gilid ng kalsada ang lumapit, may dalang tray ng malamig na tubig. Iniabot niya ito kay Shanti. Inom ka, Ineng, tama ang ginawa mo, sabi niya na may tingin ng respeto. Ang magandang ugali na iyon ay ang pinakatotoong validation sa ginawa niya. Isang tanda na nagtagumpay siyang makuha ang puso at suporta ng publiko. Ilang ibang truck driver na nakasaksi sa pangyayari ay huminto na rin. Nag-thumbs up sila kay Shanti, nagpapakita ng pakikiisa. Alam na alam nila ang pakiramdam ng perahan ng mga tiwaling gaya ni Bobby. Sa tapang ni Shanti, naramdaman nilang may kumakatawan, naramdaman na ang boses nila ay narinig na sa wakas sa pamamagitan ng aksyon ng dalaga. Sina Bobby at mga tauhan na nakahandusay pa rin ay naging nakakahiyang palabas na ngayon. Sinubukan nilang itago ang mukha, pero walang mapagtataguan mula sa spotlight ng galit na publiko. Ang publiko o saksi sa lugar ng pangyayari ay aktibong pumanig kay Shanti, binago siya mula sa biktima naging hindi inaasahang bayani. Naglakad si Shanti ilagpas kay Bobby na nakahandusay, hindi pinansin ang pag-ingit sa sakit. Pumunta siya sa kung saan nahulog ang cellphone. Basag na basag ang screen. Ngunit naramdaman niya ang maliit na vibration nung binuksan. Ang data sa loob ay pwede pang ma-access. Ito ay maliit na tagumpay. Ngunit makabuluhan, hindi lang isang bagay, kundi importanteng kasangkapan na nagtagumpay siyang mabawi. Nahanap din niya ang pitakan na akala niya ay nawala. Ang totoo, sa gulo ng karahasan, hindi niya namalaya na nahulog ang pitaka mula sa bulsa. Ang 4,000 na hiningi ni Bobby ay nasa loob pa rin. Ligtas. Isang pakiramdam ng ginhawa ang lumabas, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil hindi niya hinayaang nakawan siya ng mga tiwali. Nang makita ang cellphone at pitaka na hawak ulit ni Shanti, muling naghiyawan ang ilang residente. Ito ay biswal na kumpirmasyon na nagtagumpay si Shanti na bawiin ang inagaw sa kanya. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tungkol sa pagpapatalsik sa mga nang-aapi, kundi tungkol din sa pagbawi ng integridad at karapatan na tinapakan. Tinitigan ni Shanti ang mga sako ng bigas na nagkalat sa kalsada. Ang ilan ay punit. Tumapon ang laman sa aspalto. Ngunit karamihan ay buo pa. Alam niyang hindi pa tapos ang trabaho.
Kailangan niyang siguraduhin na makakarating pa rin ang mga bigas sa destinasyon. Gamit ang tipid ng ngiti, nagsimula siyang mag-isip kung paano ipagpapatuloy ang biyahe pagkatapos ng gulong ito. Si Bobby na nakahandusay pa rin ay nakatitig kay Shanti ng tinging puno ng puot. Ngunit ang lakas para lumaban ay nawala na sa mga mata niya. Masakit ang katawan, wasak ang ego, at kaharap na niya ngayon ang katotohanan na talo na siya ng husto sa harap ng publiko. Ang peking kapangyarihan ay gumuho na naging guho. Wala nang natira kahit kaunti sa kayabangan na ipinakita niya noon. Ang mga tauhan na karamihan ay nakahandusay pa rin ay hindi naglakas loob iangat ang ulo. Alam nilang ito ang katapusan ng dominasyon nila. Ang plano nilang pangingikil ay napigilan ng brutal at ngayon hinaharap na nila ang konsekwensya na hindi maiiwasan. Wala na silang lakas para lumaban pa. Tanging takot at hiya na lang ang natitira. Nilapitan ni Shanti si Bobby, tinitigan ng diretsyo. Hindi na kayo tagapagpatupad ng batas. Kriminal na kayo. Malamig niyang sabi, tumutusok ang boses. Ang mga salita ay mas matalim pa kaysa sa anumang suntok na naibigay niya. Iyon ang pinal na deklarasyon ng pagkasira ni Bobby. Isang moral verdict na hindi niya matututulan. Na-corner ang kaaway. Inagaw ang lakas nila. Hindi nakaramdam ng euphoria si Shanti, malamig na kasiyahan lang. Ito ay patas na resulta ng hindi patas na laban. Napatunayan niyang kayang talunin ng katotohanan at katapangan ang kapangyarihang inaabuso. Kahit na kailangang lumaban ng isa sa marami. Hindi nagtagal pagkatapos ng pangyayari, narinig ang sirena ng ibang mobile patrol mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, hindi parehong tiwali, kundi totoong patrol unit na dumating bilang tugon sa report ng residente. Dalawang sasakyan ng pulis ang huminto sa lokasyon at ilang opisyal na naka-full uniform ang bumaba na may seryosong mukha. Nakita nila sina Bobby at mga tauhan na nakahandusay sa pagitan ng sako ng bigas. Isang senior officer na may mas mataas na ranggo, matigas ang mukha na lumapit sa umpukan. Tinignan niya ang kondisyon ni na Bobby at mga tauhan tapos ay lumingon kay Shanti na nakatayo ng kalmado sa tabi ng truck. Mabilis na kinuwento ng mga residente ang nangyari, sinisi sina Bobby at mga tauhan sa ginawang pangingikil at karahasan. Nakinig ng mabuti ang opisyal, paminsan-minsan ay tumatango tapos ay humarap kay Bobby. Bobby, ano to? Tanong niya. Ang boses ay may halong pagkadismaya at galit. Sinubukan ni Bobby na magpaliwanag, ngunit ang mga salita ay putol-putol at hindi kapanipaniwala. Masyadong marami ang physical evidence at testimonya ng residente para itanggi. Ang tunay na otoridad sa pagkakataong ito ay nagsimula ng mag-react sa insidente. Kinuha nila ang kontrol sa sitwasyon, inamangkan sina Bobby at mga tauhan na ngayon ay wala nang magawa. Siguradong susunod ang legal process at investigasyon at alam ni Shanti na ang ginawa niya ay nagpasiklab ng mas malaking chain reaction. Nagsisimula ng gumalaw ang katarungan kahit sa ngayon lang. Inutusan ng senior officer ang mga tauhan na pusasan agad sina Bobby at mga tauhan. Binuhat sila mula sa aspalto. Maputla ang mga mukha at puno ng takot sa konsekwensya na kahaharapin. Ang mga cellphone ng residente na nag-record ng pangyayari ay naging ebidensyang hindi matututulan na ibinigay sa opisyal para sa karagdagang investigasyon. Hininga ng detalyadong salaysay si Shanti. Kinuwento niya ang bawat pangyayari ng kalmado at tumpak ng hindi nagdadagdag o nagbabawas. Ang kaliwang pisngi na namumula pa rin ay naging totoong ebidensya ng sampal ni Bobby. Nakinig ng mabuti ang opisyal, itinala ang bawat detalye at paminsan-minsan ay sumusulyap kay Bobby ng may pandidiri. Siguradong isasagawa ang internal investigation at ang seryosong legal consequence ay tatama kina Bobby at mga tauhan. Alam ni Shanti na kailangan niyang maghanda para sa pagpapatawag sa presinto at paglilitis. Ang prosesong ito ay maaaring mahaba at nakakapagod, pero nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa wakas ay maipapatupad ang katarungan kahit man lang sa kasong ito. Tiniyak ng opisyal na ang kasong ito ay ipoproseso ng transparent. Nagpasalamat din siya kay Shanti sa tapang. Ang konsensya ng pulisya na nadungisan ni Bobby ay medyo nagamot na ngayon. Hindi lang sarili ang ipinagtanggol ni Shanti, kundi tinulungan din na linisin ang pangalan ng institusyon na dapat sana ay nagpapanatili ng kaayusan. Kahit na nanalo sa laban kontra kay Bobby, na-realize ni Shanti na may kapalit na dapat bayaran, oras na nasayang, bigas na natapon ng kaunti, at cellphone na nasira ay material loss.
Ngunit ang mas mahalaga, alam niyang ang ginawa niya ay magdadala ng atensyon na ayaw niya. Ang talunin ang tiwaling pulis sa harap ng publiko ay hindi walang risko. Alam din niya na ang legal process ay kakain ng oras at lakas, testimonya, investigasyon, baka pati banta mula sa mga panig na hindi natutuwa sa pagbubunyag na ito. Maaaring magulo ang katahimikan ng buhay niya pansamantala. Ang tagumpay na ito ay hindi katapusan ng lahat ng problema, kundi simula ng bagong yugto na puno ng hamon. Tinitigan ni Shanti ang umpukan ng mga residente na ngayon ay nagsisimula ng mag-alisan. Nakikita nila siya bilang bayani. Pero alam niya na ang bayani ay madalas kailangang humarap sa mabigat na konsekwensya. Ang bigat ng expectation at spotlight ng publiko ay nasa balikat na niya. Pinili niya ang daang ito at kailangan niyang maging handa sa lahat ng risko. Mapait na matamis ang tagumpay na ito. Kasiyahan dahil naitaguyod ang katarungan. Humalo sa kamalayan sa mas malaking responsibilidad. Alam ni Shanti na hindi na siya makakabalik sa dating buhay na anonimo ng madali. Gumawa siya ng malakas na pahayag at ang pahayag na iyon ay aalingaw ng higit na mas malawak kaysa sa inaakala niya. Nang mag-alok ang senior officer na ihatid siya sa presinto para gumawa ng official report, hinarap si Shanti sa mahirap na moral choice. Pwede naman niyang isuko sina Bobby at mga tauhan ng buo sa batas, linisin ang pangalan at magpatuloy sa buhay. Ngunit may bumabagabag sa isip niya. Nakita niya ang mga mukha ng takot ni Bobby at mga tauhan. Kahit na nararapat silang parusahan, naalala ni Shanti ang matibay na prinsipyo tungkol sa tunay na katarungan. Hindi lang paghihiganti. Gagamitin ba niya ang kapangyarihang kakahanap lang para lalo silang i-pressure, o magbibigay siya ng pagkakataon para sa katarungan na mas matalino? Sinubok ng moral choice na ito ang prinsipyo niya. Dapat ba siyang magbigay ng testimonya na magpapabigat sa parusa nila ng makatarungan o dapat siyang mag-focus sa pagpapagaling ng sarili at siguraduhin na hindi na mauulit ang korupsyon? Mabilis na umikot ang isip ni Shanti, tinitimbang ang epekto ng bawat desisyon. Ayaw niyang maging gaya ni Bobby na umaabuso sa kapangyarihan. Tinitigan ni Shanti ang senior officer sa huli. Magbibigay po ako ng salaysay, sir. Pero ayoko pong maging entablado ito ng paghihiganti. Gusto ko lang po na maipatupad ang katarungan at sana maging aral ito sa kanila, sabi niya sa kalmadong tono. Pinili niya ang daan na mas matalino, sinubok ang prinsipyo na huwag hayaang lamunin ng galit ang katarungan. Bago umalis sa lokasyon, nakita ni Shanti ang mga sako ng bigas na ang laman ng iba ay tumapon sa kalsada. Ang mga bigas ay kabuhayan, pagkain para sa marami. Hindi niya pwedeng pabayaan na lang. Muling lumabas ang mahirap na moral choice. Dapat ba siyang mag-focus sa paglutas ng kaso o dapat niyang siguraduhin na maililigtas pa rin ang mga bigas? Nang walang pag-aalinlangan, nagsimulang ipunin ni Shanti ang tumapong bigas, sinubukang iligtas hanggat maaari. Ilang residenteng nakakita sa ginawa, kasama ang matandang tindero, ay agad na lumapit para tumulong. Alam nila kung gaano kahalaga ang bawat butil ng bigas. Ang sakripisyo ni Shanti para protektahan ang dala. Kahit pagkatapos ng nakakapagod na laban ay pinahalagahan ng husto. Inalam ang pagod at ang pisngi na mahapdi pa rin. Ang focus ay sa mga bigas. Sinisiguro na ang layunin na maghatid ng pagkain ay matutupad pa rin. Ito ay sakripisyo na mas malaki kaysa sa oras at lakas. Ito ay commitment sa responsibilidad. Kahit sa gitna ng kaguluhan at potensyal na banta na nandyan pa rin. Pinalakas ng sakripisyong ito ang imahe niya sa mata ng publiko. Hindi lang siya bayani na naglakas loob lumaban, kundi isang responsable at may mabuting puso. Pinili ni Shanti na unahin ang kabutihan ng lahat kaysa sa pansariling interes. Ipinapakita na ang prinsipyo niya tungkol sa katarungan ay lumalagpas sa hangganan ng individual. Habang nag-ipon ng bigas si Shanti, nilapitan siya ng senior officer nang may maseryosong tingin. Miss Shanti, na-check na namin ang background mo pagkatapos ng insidenteng ito. May ilang bagay na interesting, sabi niya patag ang tono pero puno ng kahulugan. Tinitigan lang siya ni Shanti. Nanatiling kalmado ang ekspresyon, tila ba inaasahan na ito. Nagpatuloy ang opisyal, ang record mo bilang container truck driver ay nitong nakaraang taon lang. Bago yun, mayroon kang highly classified track record na may pambihirang martial arts skills at special training. Hindi ito nagkataon lang.
Tila nanigas ang paligid nila. Kalmado pa rin ang mata ni Shanti. Ngunit may partikular na kislap sa loob. Alam namin kung sino ka talaga, Sergeant. Ang identity mo bilang intelligence agent ng Special Forces na nasa undercover mission. Sabi ng opisyal. Puno na ng respeto ang boses ngayon. Malaking sikreto tungkol sa nakaraan ni Shanti, ang tunay na pagkakakilanlan ay nabunyag na ngayon sa gitna ng karamihan. Ang mga residenteng nakarinig noon ay natahimik, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi tumanggi si Shanti. Bumuntong hininga lang siya ng mahina. Ang misyon niyang ibunyag ang corruption network sa logistics distribution at licensing channel ay nanganib dahil sa insidenteng ito. Ang sampal ni Bobby, ang pag-ataking ito, lahat ng iyon ay bahagi ng risko ng pagkakabunyag ng identity na naging plot twist na nagpabago sa buong dinamika ng sitwasyon, nagbubukas ng bagong kabanata na mas komplikado. Ang balita tungkol sa tunay na identity ni Shanti bilang intelligence agent ng Special Forces na nagpapanggap ay mabilis na kumalat sa mga residente. Sila na kanina ay humahanga sa kanya bilang matapang na truck driver ngayon ay tinitignan siya ng maihalong respeto at pagkamangha. Isang dalaga na mukhang karaniwan ay isa palang matapang na elite soldier. Naging simbolo siya ng katapangan at paglaban na higit na mas malaki. Ang kwento kung paano niya tinalo ang 5 tiwaling pulis ng mag-isa gamit ang sako ng bigas dagdag pa ang katotohanang isa siyang intel ay naging alamat sa kalsada ng Quezon City. Nagsimulang tawagin siya ng mga tao na asrikandi ng truck T o diwata ng bigas. Agad na nag-ingay ang social media sa hashtag at kwento tungkol sa kanya, ikinakalat ang kwento sa buong bansa. Ang senior officer pagkatapos malaman ang identity ni Shanti ay nag-alok agad ng full protection at tulong sa pagtatapos ng misyon. Handa kaming suportahan ka, Sergeant. Tutulungan ka naming ibunyag ang mas malaking corruption network na to, sabi niya. Ito ay alok na hindi inaasahan nagbubukas ng pinto papunta sa bagong oportunidad para kay Shanti. Hindi na nag-iisa si Shanti ngayon sa misyon. Gamit ang suporta mula sa internal police na malinis, may access at resources siya na higit na mas malaki. Maaaring nabunyag ang pagpapanggap pero nagbukas din iyon ng daan para sa mas frontal at epektibong aksyon. Ito ay signifikanteng pagbabago ng estratehiya mula sa secret operation tungo sa komprontasyon na mas bukas. Bukod pa roon, inalok din siya ng permanenteng posisyon sa special unit na nakatutok sa pagpuksa sa korupsyon sa logistics at transportation sector. Isang pagkakataon para ituloy ang pakikibaka sa paraang mas organisado at may epekto. Alam ni Shanti na mahalagang sandali ito, isang turning point sa karera at pati na rin sa pakikibaka para sa katarungan. Ang alok na proteksyon at bagong oportunidad na ito ay nagpabago sa pananaw ng kinabukasan ng drastiko. Hindi na lang siya basta truck driver na nagkataong matapang, kundi isang agent of change na sinusuportahan ng buo. Kailangang magdesisyon ni Shanti kung tatanggapin ang alok na ito, itutuloy ang mas malaking laban o pipiliing bumalik sa buhay na mas tahimik. Tinanggap ni Shanti ang alok ng senior officer. Hindi na siya pwedeng bumalik sa lumang disgis bilang truck driver. Nabunyag na ang identity at ang misyon ay naging mas malaki. Bahagi na siya ngayon ng special team na nakikipagtulungan sa mga tapat na elemento ng pulisya para ibunyag ang mas malawak na corruption network. Hindi lang sa Quezon City, kundi pati sa National Logistics Route. Nakahanap siya ng bagong layunin sa pakikibaka. Ang kapayapaang hinahanap niya ay hindi ang katahimikan ng karaniwang buhay, kundi ang kapayapaan na galing sa pagpapatupad ng katarungan. Pakiramdam niya ay mas buhay siya, mas relevant, at mas may kapangyarihan sa bagong posisyon. Ito ay daan na hindi niya naisip noon, pero naramdamang swak na swak sa prinsipyo at kakayahan. Sa umaga hindi na siya naghahandang magmaneho ng truck, kundi nagsusuot ng maayos na damit pansibilyan para sa strategy meeting. Ang mga gabi ay ginugugol sa pag-a-analyze ng data, pagpaplano ng operasyon at pagte-train ng team. Ang bagong role na ito ay nagbigay ng pagkakataon para magamit ang buong kakayahan. Hindi lang sa physical fight, kundi pati sa intelligence at strategy. Puno ng hamon ang bagong buhay pero puno rin ng kahulugan. Siya ay bahagi ng solusyon, bahagi ng pagbabago na gusto niya. Ang kapayapaang nararamdaman ay resulta ng pakikibaka na walang pagod. Isang layunin na nahanap sa gitna ng kaguluhan. Sa paraang higit na mas malaki at may epekto kaysa sa inakala.
Nagbago ng drastiko ang buhay ni Shanti. Wala nang mainit na kalsada sa loob ng cabin ng container truck. Ngayon ay nasa likod na siya ng mesa, nag-a-analyze ng data o namumuno ng team sa secret operation. Nakasuot siya ng maayos na official uniform, hindi na sage polo at beige miniskirt pero ang peklat mula sa nakaraan ay nananatiling nakabakas. Hindi lang sa pisngi kundi pati sa kaluluwa. Ang pisngi na sinampal ni Bobby noon ay may bakas pa rin na malabo. Iyon ay constant reminder ng kabrutalan at kawalan ng katarungan na nilabanan niya. Sa tuwing nakikita sa salamin, lalong tumitibay ang loob. Ang peklat ay paalala na ang katarungan ay hindi dumarating ng madali at ang pakikibaka ay ang presyo na dapat bayaran. Narealize din niya na sa paghawak ng mas malaking tungkulin, mas malaki rin ang bantang kinakaharap. Ang corruption network na tinutugis ay higit na mas malakas at mas organisado kaysa kina Bobby at mga tauhan lang. Madalas siyang makatanggap ng banayad na banta at kailangang laging maging alerto sa lahat ng posibilidad. Hindi na kasing himbing ng dati ang tulog. Kahit na nakamit ang malaking tagumpay at nakahanap ng bagong layunin, alam ni Shanti na ang labang ito ay hindi kailanman ganap na matatapos. Nagbago ang buhay, pero nanatili ang peklat na humubog sa kanya para maging mas malakas, mas matalinong tao, at mas handang humarap sa banta na hindi nakikita. Naparusahan na sina Bobby at mga tauhan ayon sa ginawa nila. Nagsimula ng makalas ang mas maliit na corruption network. Nagtagumpay si Shanti hindi lang sa paglilinis ng pangalan, kundi sa pagbaon din ng unang pako sa pagsugpo sa mas malaking korupsyon. Naging mukha siya ng pag-asa para sa maraming tao at ang pakikibaka ay patuloy sa ilalim ng bagong identity. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay laging may anino ng bagong banta. Sa bagong intelligence report na natanggap, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas, Black Dragon Consortium, isang transnational criminal network na higit na mas malaki, mas malupit, at may mas malalim na koneksyon sa iba't ibang institusyon, kasama ang militar at gobyerno. Ang consortium na ito ang utak sa likod ng maraming illegal activities sa buong bansa, kasama ang smuggling, money laundering, at ang pinaka-relevant sa misyon ni Shanti, manipulasyon ng logistics route. Si Bobby at ang ibang tiwaling pulis ay maliliit na piyon lang sa malaking laro nila. Ang pagbubunyag sa kanila ay nangangahulugan ng pagharap sa kapangyarihan na higit na malayo sa imahinasyon. Ang misyon ni Shanti na dati ay paglilinis lang ng korupsyon sa local distribution channel ay lumawak na ngayon naging laban kontra shadow organization na nagbabanta sa katatagan ng bansa. Ito ang tagumpay na nakamit niya. Ngunit may anino ng bagong banta na higit na mas madilim at mapanganib. Hindi pa tapos ang laban, sa halip ay kasisimula pa lang. Yeh!